Hello Katden fans! Yung mga main items natin mga kasombrero sa spotted ang Katden. Tapos maghiwalay na nga ba or parang pareho or magkasabay na magsa-separate si Ma'am Catherine at Sir Alden sa kani-kaniyang mga family houses mga kasombrero. So yan po at iba pang mga items mga kasombrero. Parang naging showbiz central, no? So pinakauna na nga dito, nag-post yung isang admin, no? Shout out kay Paul Bryan. Naka-gray si Sir Alden, tapos naka-glasses, tapos may mga parang may security yata ito mga kasombreros. And then si Ma'am Catherine ay naka-cap na black, tapos naka-bag, tapos yun nga, ito naka-black din si Ma'am Catherine na damit, tapos naka-white na pantalon si Sir Alden, no? Pero ito po ay parang nasa promo pa nila, no, ng Hello Love Again mga kasombreros. Na kung saan ay tawag dito, pupunta yata sila ng hindi LA iba yung suot nila sa LA mga kasombreros. So pero ito ay parang part pa ng promo nila mga kasombreros kasi kasama rito ang glam team at saka yung ibang mga security personnel mga kasombreros. So kakapost na kasi kanina mga kasombreros, no, ng isang Katden admin. So this one might be a throwback video mga kasombreros. And then ito, so nag-post, no, ang isang yung Philippine Entertainment Portal mga kasombreros or PEP na para mag-separate na si Ma'am Catherine, no. Sabi kasi dito sa post ay current listings put the value of a unit between 85 million and 280 million. So ito yung parang presyo ng bahay na pinapagawa or pinagawa ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So sabi dito ang tanong ay is Catherine Bernardo moving to his luxe abode in Makati City? So parang maghiwalay na, no, si Ma'am Catherine mga kasombreros ng bahay na kung mangyayari yan ay parang halos magkasabay sila ni Sir Alden, no, na mag-separate at magkakaroon ng sariling bahay soon. Mansion ni RJ at ni Tisoy mga kasombreros. Kung totoo man ito ay okay lang, no, kasi nasa tamang edad na rin si Ma'am Catherine. Kasi marami na rin akong nalaman na separate sila ng condo, no, si Sir Donnie Pangilinan, may sarili niya. Marami mga kasombreros na hiwalay sa kanilang pamilya na kahit na wala pa silang asawa. So parang America style, no, parang ganun mga kasombreros, kasi America parang 18 parang malaya ka na mga kasombreros na gawin ang gusto mo, so parang ganun. And some of yung mga anak nila ay nakaseparate na rin sa kanilang mga tahanan or sariling pamilya mga kasombreros or main family mga kasombreros. So kung ito ay mangyari, so good for her pa rin mga kasombreros, pero ito po ay question pa rin, no, kung siya ay maghihiwalay ng tahanan or ng mansion mga kasombreros. So tayo po ay mag-aabang pa rin sa update. And yun nga, no, kanina ay talagang todo effort din ng mga ang mga admins mga kasombreros sa paghahanap dun sa dalawang bata na nais tulungan ni Sir Alden na sobrang hirap, no. Nagtatrabaho sila for their family, and then yun nga, tinulungan ni Sir Alden, and parang ilang minuto lang talaga nahanap na agad yung dalawang bata, natuntun mga kasombreros. And natutuwa ako sa caption, sa post ni Sir Alden, sabi niya, thank you guys, tara tulong tayo, tara, sabing gano'n ni Sir Alden sa kanyang Twitter account mga kasombreros. So sobrang nakaka-encourage at nakaka-uplift talaga mga kasombreros, no, yung pumapa yung yayayain mo yung mga tao, yung mga supporters mo na tumulong, no. Sabi niya dito, thank you guys, tapos may heart, tulong tayo, tara, sabing ganun ni Sir Alden. So talaga intentional, no. Ito yung kumapa yung puso na bihira mong makita, no, sa mga although hindi mo nang kailangan i-post, pero bihira rin Sir Alden na maganto. Yung parang kasi kailangan niya ng tulong na para mahanap yung bata o yung mga batang iyon mga kasombreros, kung kaya na-post niya rin yung mga kasombreros, pero hindi niya ugaling kumapa ibalandra at saka isa publiko parati yung kanyang mga naitutulong mga kasombreros. Sorry po, medyo mausok dito sa amin, kung kaya medyo yung boses ko ay nag-iiba-iba mga kasombreros. And then ito, so maliban dito sa isa, so nag-post ng isang Katden admin, no, pero throwback picture ito mga kasombreros ni Ma'am Catherine at Sir Alden mga kasombreros sa ASAP guesting nila. Dito po ay kasama nila si Maki.
yung singer-composer na sobrang galing din ito mga kasmers. Parang siya yung kumanta ng mga sikat na mga kanta ngayon, yung Dilaw, tapos yung Multo, na minumulto na ako ng parang ano mga kasmers. So, pero ano siya, hindi ko trip na kanta mga kasambreros. Throwback picture it. And then ito, so tuloy-tuloy na nga no, confirm na magkakaroon ng parang collaboration sina Ma'am Maine Mendoza, Alden, si Ma'am Ann Curtis at saka si Ma'am Marian Rivera. So siguro hindi pwede dito si Ma'am Catherine kasi nga real me siya na magkaaway sila mga kasambreros ng brand ni Sir Alden. And dati pa naman sa time ng Aldab, si Ma'am Maine Mendoza at saka si Sir Alden, si Ma'am Ann, no? Parang si Ma'am Marian Rivera lang yata yung bagong brand endorser dito sa circle nila mga kasembreros. So Ann Curtis, Alden Richards, Marian Rivera, Maine Mendoza unfolding star power at the Vivo photo shoot mga kasembreros. So tapos may Vivo phone sila na hawak mga kasembreros. So hindi ko alam kung kailan to, wala pang teaser or petsa na nailagay sila mga kasembreros. So tayo po ay mag-aabang-abang po mga kasembreros ha. And then ito, ang cute ng ginawa ng ano dito, ng isang fan. So si Sir Alden parang painsulto no sa mga painsulto ito sa mga corrupt na mga politicians at saka mga anak ng ano, ng mga corrupt mga kasembreros na parang nagbibilang siya ng pera dito sa isang mesa. Pero ito po ay AI generated lamang po mga kasembreros. And then ito, so ang cute din ang ginawa ng isang fan dito mga kasembreros. So ang cat din, ginawa niyang ano no, parang naka-red sila. Tapos nasa sofa mga kasembreros. Sorry po sa ingay ng karaoke mga kasembreros ha. And then ito, so ang kulit din ito mga kasembreros, yung Aldinatic yata no, CLS Printing Services. Yung printing shop dito ay nagulat no, at saka natuwa siguro na yung puro pinapaprint ay yung padila ni Sir yung padila ni Sir Alden mga kasembreros. So yun lumabas sa printer. So parang ano siguro to, parang fandom ni Sir Alden. Tapos nagpa-print sila dun sa CLS Printing Services mga kasembreros. Kung kaya i-pinost niya sa TikTok account niya. So sobrang nakaka-good vibe lang mga kasembreros. Ito last item natin mga kasembreros. Si Mami Min no, at saka si Ma'am Kath, gumawa sila ng pot ng sarili mga kasembreros no. Hindi ko alam kung kung meron nila sa bahay nito or sa labas ito mga kasembreros. Pero alam ko this was also a throwback mga kasembreros no, na picture ni Mami Min at saka ni Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So actually yan lamang po sa ating Kathden items no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 31, 2025. Sunday na po. Blessed evening po sa bawat isang, blessed Sunday po. At para po sa ating Word of God is sobrang relevant at ang ganda po nito mga kasembreros. Ang title, Huwag Bayaran ng Masama. Romans 12:17, Repay no one evil for evil, have regard for good things in the sight of all men. Grabe no, ang hirap nito mga kasembreros. Lalong-lalo na sa ngayon sa society natin no, talagang talamak ang korupsyon, talagang nanggagalaiti no, ang mga tao mga kasembreros, especially yung mga taxpayers talaga. Kahit mga ultimo no, na kasi ang ano dito mga kasembreros no, ito kasi yung pinaka relevant ngayon no, talagang kahit mga ultimo na nagtatrabaho sa malls, may empleyado sa opisina, yung hindi ganong kalakihan ng mga sahod, may mga taxes yung mga yan mga kasembreros. So parang ang ano ngayon, ang sentro talagang attention ng is yung sa flood control project nga no. Talagang tawag dito, sentro ng atraksyon ng mga media, ng balita, ng mga social media influencers mga kasembreros ngayon. Itong talamak na nangyayari sa ating society or sa bansang Pilipinas na which is sobrang kawawa talaga no. Alam niyo po, nakakaiyak at saka nakakalungkot yung mga apektado talaga ng baha na sobrang awa ng mga lalo na yung mga tao sa mga farmers sa Benguet no, na talagang grabe. Yung mga strawberries nila, yung mga ano nila, sobrang lala. May mga baha naman previously mga kasembreros pero hindi kasing lala. Yung amin po dito, bahain po talaga dito sa amin mga kasembreros. Pero sa awa ng Panginoon, kapag mabaha siya, kasi ano talaga ito kung kaya siya tinawag na Mabaos, yung aming lugar po dito sa barangay Mabaos siya. Kasi ano siya, bahain siya. No, doon po siya galing mga kasembreros yung pangalan niya kung kaya bahain. So, pero sa awa ng Panginoon ngayon ay matagal-tagal na hindi bumabaha kasi nga
dito sa Davao, hindi naman po sa pagmamayabang, pero may mga flood control programs at projects talaga mga kasimberes na nakikita natin. Although binabaha dito pero sa awa ng Panginoon ay hindi gaanong lala na parang grabe yung flush ng tubig na sobrang lakas yung agos niya mga kasombreros, no? So parang wala namang natangay na bahay na na naibalita dito banda sa amin. Sa amin lang kasi baka sa ibang portion ng Davao ay mayroon. So sinabi ko ito, parang naala ko kasi nakita ko tong verse nito, sabi ko ito topic ko nga. Repay no one evil for evil. Sa ating individual lives, sa ating mga karanasan sa buhay, may mga times tayo na kumbaga pa na-experience natin na ginawan tayo ng masama ng ating kaibigan. Ang pinakamalala dito yung betrayal, pagtatraidor, no? Talagang tinraidor ka ng iyong kaibigan o ng asawa, ng kapatid o ng sino man dyan nakakilala natin at nakasalamuha natin. So, kapag tayo po ay ginawa ng masama, no, yung unang reaksyon talaga natin ay maghiganti, no? Yun talaga mga kasombreros. At sobrang hirap, sobrang sakit niyan mga kasombreros. Ako dati, no, share ko lang po, dito may nagpahiya sa akin, no, sa harapan ng maraming tao, and actually dati na-hold up din ako, no, sa Maynila mga kasi tinutukan ako ng kutsilyo at saka baril ng 2 tao, pero sa awa po ng Panginoon ay talagang grabe, no, pinagtinginan na ako ng mga tao doon mga kasombreros na experience kasi panggabi ako sa call center. So talagang share ko lang ito mga kasombreros, no, na yung 2 pangyayari, yung 2 instances na talaga niloko pa pala ako. Yung cellphone ko na modus din ako doon mga customers, yung parang ang galing talaga niya mag-sales talk, no? Sabi niya, hiramin ko ng cellphone, no, kasi nag-apply ako ng trabaho that time, nung nag-apply ako ng trabaho doon sa Manila. Kasi di ba pag probinsya ka, parang talagang inosente ka sa mga tao, sa mga kalakaran doon. So parang nagpapakilala siya na manager siya, tapos naglakad din hanggang sa Manila Peninsula. Tapos sabi niya, may kakilala ko manager sa loob, akin yung cellphone mo kasi papalitan natin ng bago kasi nga bibigyan kita ng trabaho, so on. Tapos nung mga siguro 1 oras na mahigit, 2 oras, lumapit ako sa guard. So sabi na, wala na, naloko ko na nun. So sabi, so yun, talaga ang dami kong experiences sa Maynila mga kasombreros na niloko. Pero sa awa ng Panginoon, kumapa 95% ng experience ko doon ay talagang napakabuti ng Panginoon mga kasombreros. And never akong nagtanim ng sama ng loob sa mga taong yun, no? Based sa experience ko mga kaso sa awa ng Panginoon. Pero tayo, ang hirap talaga, no? Lalo-lalo ngayon mga kasombreros sa ating panahon na huwag nating bayaran ng masama. Pero yung katarungan, yung hostisya, ibang usapan po yun. So yan yung ginagawa ngayon ng mga ng mga government employees din natin at mga politicians and lawyers na kailangang mag-demand ng hustisya. So iba kasi yun mga kasombreros, and galit din ang Diyos sa mga inaapi mga kasombreros. So ang verse na ito nag-encourage sa atin to live a life characterized by goodness and integrity. The term repay no one evil for evil is a direct call to action, steering us away from the common impulse to retaliate when someone wrong us. So instead of seeking revenge, revenge mga kasombreros, paghihiganti, or harboring resentment, we are urged to respond with kindness and grace. So ito, iba kasi yung iba yung pandaraya, tapos kailangan ng i-demand yung justice or hustisya para sa nakararami. Maring ito ay individual, no? Individual mga kasombreros. So kasi kapag sa ibang verses ay ang Diyos natin na maghihiganti. So ang Diyos natin ay maggagamit ng ibang tao. Kumapa parang yung point dito mga kasombreros ay hindi tayo yung mismong gagawa ng paghihiganti, kundi may iba, kunwari batas, no? Kunwari ibang tao or mga lawyers for example, no? I-demand yun mga kasombreros, hustisya. Ganun siya. So parang hindi natin ilagay yung batas sa ating kamay kasi may batas tayo mga kasombreros na sinusunod. So this part teaches us yung verse na repaying no one evil for evil. This part teaches us about restraint when we feel wronged or galit na galit tayo kasi ginawan tayo ng masama. Our gut might tell us to retaliate. So talaga gusto mo maghiganti na retaliate mga kasombreros. However, this verse guides us toward a higher road, the path of non-retaliation. It points us the direction of compassion, reminding us that even in conflict, we can take the opportunity to be agents of love and peace. And sabi nga dito mga kasombreros ay we have to respond with kindness. No, we have to act still
with kindness, practice kindness. Ito yung mga several lessons na pwede natin matutunan sa verse na ito mga kasos. Always strive to respond positively even when faced with negativity. So, sa akin kagaya ko, no, may mga nagko-comment na mga nega, may mga bashers mga kasombrero. So, dito na-test na yung verse na ito, no, how we respond mga kasombrero sa mga taong ito. So, iba po yung usapin ng hustisya. So, ito yung sasabi natin na individual dealing natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Let's say, inunahan ka sa pila. May mga times na gano'n na may sumisingit sa pila mga kasembreros. So, yung iba talaga may mga nagre-react na may mga iba talagang tahimik lang. Pero, yun nga, no? May mga ganong instances sa ating buhay. So, doon din natitest ang verse na ito mga kasembreros. So, pero wag naman tayo magtanim ng sama ng loob na parang didibin mo ng 10 years, 5 years mga kasembreros. So, much better na kahit na hindi mo confront yung tao, na hindi mo kilala, kung sa puso mo ay napatawad mo, that's totally fine mga kasembreros. That's totally fine mga kasembreros. So in conclusion, Romans 12:17 serves as a powerful reminder of how to embody Christ-like behavior amid challenges and conflicts. It's a call to lead with kindness and integrity, shapes our interactions positively, fosters deep connections within our communities, and reflects God's love in a world that often embraces retaliation and hurt. So, ito na lang isipin natin mga kasembreros. Huwag natin gawin ito para sa tao. Gawin natin para sa Panginoon. Kasi, ang blessing ng mga tao nagpapatawad ay mas matindi, na mas doble or mas triple ang blessing ng mga taong nagpapatawad kaysa sa pinapatawad. Kasi sila yung nagkamali eh. So, yun ang isipin natin mga kasembreros, no? Na kapag tayo po ay nagpatawad, no? Hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob, ang Diyos natin ay ibubuhos yung blessing sa atin mga kasembreros more than the person whom wronged us. So ganun po siya mga technique yan, strategy yan mga kasembreros ng Panginoon sa atin mismo kasi si Satanas may technique din yan, no? Strategy niyan, magtatanim niya ng sama ng loob. Maghiganti ka. Naku, tinan mo, tatawa-tawa pa siya. Mahiganti ka. Magtatanim siya ng mga ganong mindset at ganong mga sulsul, mga kasembreros or gatong sa iyo. So that kung manggigil ka at saka parang kung yung apoy, hindi yan sisiga kapag walang manggagatong mga kasembreros. And Satan has been doing that and he's expert mga kasembreros sa panggagatong at saka paglalagay ng doubt sa isipan ng maraming tao for thousands of generations. So kung kaya wag tayo magpadala sa tukso, no? At saka temptation ni Satanas mga kasembreros at saka sa kanyang bitag. Instead, sa ating sarili ay let's practice compassion, integrity, and love mga kasembreros, kindness na ang Diyos natin ay bibiyaan tayo ng mas higit pa. Alright, so naman po sa ating Word of God nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kindness, compassion, and integrity na mula sa ating Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga Sarisan. Paalam po. I love you.